sa kanila malaki yung ambag ng export. Sa atin hindi masyado. Sa goods export, so, mga manufactured na produkto, no? Yung mga merchandise. Tayo, hindi masyado sa services tayo. Kaya hindi tayo masyado apektado. Medyo limited and manageable. Hindi lubos na apektado ang kabuuang ekonomiya ng Pilipinas kahit ipataw ang 17% tariff sa mga produktong iniluluwas nito papuntang Estados Unidos. Ayon sa economist na si Michael Ricafort, mas nakadepende ang bansa sa mga serbisyo na iniaalok nito abroad. Tayo hindi masyado export dependent sa goods, tayo sa services, no? Kaya medyo naka-hedge tayo. Hindi tayo kasi hindi naman apektado yung services so far, no? Kaya ayun yung sources of growth natin. Makikita ito sa malaking remittance na naipadadala ng mga overseas Filipino workers o OFWs taon-taon. Pagdating naman sa sistema ng pag-e-export ng produkto, marami pang kailangang gawin ng bansa upang mas mapalawig ito. Ganun din sa merchandise export dahil maliit pa lang yung ambag niya, pwede pa yung palakihin. Paliwigin yung export market, no? At i-diversify din kasi electronics yung number 1 eh. So dagdagan pa, no, ng yung mga agricultural exports sa mas maraming merkado. Positibo naman si Michael Ricafort na maaaring magbukas ng mga oportunidad sa Pilipinas ang bagong taripa na ipinataw ng Estados Unidos. Kaugnay nito, tiniyak ng Department of Trade and Industry o DTI na sasamantalahin ng kagawaran ang pagkakataon na mas mababa ang ipinataw na buwis ng Amerika sa Pilipinas kaysa mga kakumpetensyang bansa. But if we're looking at export, kasi itong tariff na sa export di ba? So, ang 53% of our semiconductors and electronic products are being exported to the US. But if our tariff is 17%, it's much lower than all the neighboring countries and all our countries where we compete. Dagdag pa ni Secretary Roque, maaaring magbunga ito ng positibong epekto lalo na kung makikita ng mga foreign industries na mas makakatipid ang mga ito kung sa Pilipinas kukuha ng mga produkto. Definitely maganda yung 17%. Yes, and for us we should take advantage of this, no? And we should for the DTI, aside from of course, we will continue to, monitor, and we will continue to actually, keep on reminding our exporters. We will also find other avenues for our exporters. Siniguro rin ng DTI na bago pa man inianunsyo ng Estados Unidos ang dagdag na buwis ay naghahanap na ang pamahalaan ng alternative markets para sa mga Filipino exporter kung saan mas maaaring kumita ang mga ito. Una nang sinabi kahapon ng Malacanang na hindi magiging malaki ang epekto sa Pilipinas ng pagpapataw ng 17% na taripa ng Estados Unidos. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, kung tutuusin, mas mababa ang taripang ipinataw sa Pilipinas kumpara sa ibang mga bansa. Maaari rin anyang magbunga pa ito ng mga positibong resulta sa Pilipinas. Ayon din po sa DTI, yung impact po nito ay medyo hindi ganon kalaki, very minimal po. Kapag ka po nanatili ang ganitong klaseng polisiya, maaari pa rin din po tayo makakuha ng mga investors mula doon sa mga bansa na may pinapatawan ng malalaking tariff. So maaari silang pumunta sa Pilipinas, dito sila magsagawa, magmanufacture. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.